Guys, naranasan nyo na bang ma-charge ng mga interest sa inyong mga credit card bill o kaya naman yung late payment charge? Napa-reverse nyo ba to? O kaya naman hindi kayo pinagbigyan kahit na nakiusap kayo? Ganyan. So, welcome to my channel o kaya naman dito sa aking TikTok or kahit saan man to. Gusto ko lang i-share sa inyo tong experience ko na to, guys. Malay mo makatulong sa inyo. Baka kasi na-charge din kayo ng interest charge, tapos late payment charge kahit nagbayad naman kayo ahead of time or on time. Ganon. Tapos for some reason, ma-charge kayo ng late payment charge kahit na hindi nyo naman kasalanan. Okay, so itong bank na to, pangalanan natin siya na e-bank. Hindi ko naman na siya i-expose sa inyo kasi na-reverse naman siya and wala naman akong problema pa doon. Kaya lang, kung maka-experience din kayo ng same experience na na-experience ko, ganito ang gagawin nyo. Okay, so ganito kasi nangyari. Nung December last year, meron akong credit card due by December 30. Pero December 26, nagbayad na ako. So, 12,200 po yung credit card bill ko. Alright, so binayaran ko siya ng December 26, kahit na December 30 pa yung due date ko. Kaso, ang nangyari, hindi nakarating sa e-bank yung bayad ko. Bale, ang ginamit kong payment channel is C-Bank. Okay lang naman siguro yun, di ba? C-Bank yung ginamit ko and nag-success naman. Sa end ng C-Bank, nag-success naman. Kaso, ang nangyari daw, kasi nag-chat ako sa C-Bank, ang nangyari is nagkaroon ng downtime system sa end ni e-Bank, C-Bank and e-Bank, ni e-Bank, kaya hindi pumasok yung ibinayad ko. Ayan, ang sabi ni C-Bank, either ipopost ni e-bank yung binayad ko or ibabalik kay C-Bank yung pera ko. Ngayon, buti naman sana kung nung hindi nila na-post, ibinalik sana nila agad. Kaso hindi. Umabot pa ng January 5 yata yun or 6 na ibinalik sa C-Bank ko yung ibinayad ko. O di ang nangyari doon ay super duper late na. Ayan, so tinadtad na rin ako ng e-bank ng mga reminders na magbabayad daw ba ako or hindi, hanggang sa temporary block na nila yung card ko kasi nga super late na yung bayad ko, ganyan. Then pagkabalik sa C-Bank ko yung binayad ko, ibinayad ko na lang din ulit sa kanila. And here comes January 7, meron na akong billing date kay e-bank na nakalagay doon. Meron na akong late payment charge, meron na akong interest charge. Di sumama yung loob ko kasi nga ahead of time naman ako nagbayad, pero na-charge pa rin ako ng ganon. So ang nangyari, tinawagan ko si e-bank, tinanong ko sa kanila, bakit naman nila ako na-charge ng ganon? Nagbayad naman ako on time, ahead of time. Sabi nila, hindi naman nakarating sa kanila yung ibinayad ko. Ngayon, ang ni-reverse lang nila sa akin is late payment charge. Hindi pa rin okay sa akin yun kasi hindi naman sana malilate yung bayad ko kung hindi nila kasalanan, 'di ba? So, ni-reverse nila yung late payment charge ko, pero yung interest charge is a valid charge daw. So ngayon sabi ko, saan ko hahabulin itong interest charge na to, which is it's still not my fault. Hindi ko pa rin matatanggap na kasalanan ko yon. Binalikan ko ngayon ng C-Bank. So ayun nga yung sabi nila na nag-success naman daw sa end nila, kaso downtime nga si e-bank. Ganon. Kaya ibinalik na lang sa kanila yung ibinayad ko and nag-reflect sa aking C-Bank yung pambayad ko sana ng bill ko. So wala rin sa kanila yung kasalanan. Di rin kasalanan ng C-Bank yun. 'Di ba? Kasi pinorward naman nila. Kaso lang downtime nga si e-bank. So sino may kasalanan? Siyempre e-bank pa rin. Bakit? Kasi kung sasabihin nilang valid charge yun, di pa paano naman tayong mga consumer, 'di ba? So tayo magso-shoulder ng hindi naman natin kasalanan, tayong magbabayad ng downtime ng ibang tao, ng kumpanya, downtime nila, kasalanan natin. Hindi po pwede. So, ang ginawa ko, nag-email ako sa BSP and in-explain ko sa kanila yung reklamo ko kung anong nangyari sa e-bank na yan, bakit nila ako china-charge ng interest charge. Ang gusto ko mangyari, ibalik lahat nila, hindi lang yung late payment charge, pati yung interest charge, kasi hindi ko naman kasalanan yun. Nag-provide ako ng screenshot, ng proof, na nagbayad ako, tapos in-screenshot ko rin yung proof ng chat namin ng C-Bank, na ganun nga, nagbayad naman ako sa kanila, kaso in-explain naman nila, na downtime nga si e-bank. Ayon. So, sabi nila, mag-antay lang daw ako ng up to 15 days yata, allotted time para kay e-bank na mag-reach out sa akin. So, binigyan nila ako ng ganong time frame.
Kaso wala namang nag-reach out sa akin na taga-e-bank. Bagkus, ang ginawa nila, kaka-text lang nila sa akin kanina na na-reverse na yung interest charge ko. And mind you guys, ito. So ito guys, kung makikita nyo, ayan, reversal of late charge. Sila yung nag-initiate na mag-reverse niyan. 425.83. Tapos yung sabi nila na valid charge, ay ito. Ayaw nilang i-reverse yan kasi valid charge nga daw. Kaya ayaw na pa-reach out ako sa BSP. And ito, hindi na sila nag-reach out pa sa akin at ibinalik na lang nila. Siguro dahil maliit lang naman and ayaw na nilang makipag-discuss pa. Ayan. Sa akin, sa iba maliit lang siguro yan. Pero sa akin, kasi kahit siguro 100 pesos pa yan or 50 pesos, gusto ko pa rin i-complain. Bakit? Paano kung sa susunod, ganyan ulit ang mangyayari at hindi lang 50 pesos or 100 pesos or 377 pesos. Paano kung mas malaki pa dyan? 'Di ba? Kung gano'n na lang nasasabihin na valid charge, di mamimihasa na sila na like, parang feeling ko parang gagawin siyang modus or what na i-eksakto sa kapag magbabayad na yung consumer. 'Di ba? Tapos ano nila na magda-downtime sila, then papa-shoulder na lang sa consumer yung charge. Which is, it's not our fault. 'Di ba? Kaya kailangan natin ireklamo yung mga ganitong bagay kasi kung alam naman natin hindi natin kasalanan, bakit natin i-shoulder yung mga ganyang amount? Okay, so hindi lang dahil sa amount na yan, kundi yung karapatan ko as consumer. Kasi masama sa loob ko yung magbabayad ako ng bagay na hindi ko naman kasalanan, 'di ba? Nagbabayad naman ako on time, hindi lang on time, ahead of time. Oh, 'di ba? Minsan sobra-sobra pa yung bayad ko. Hindi pag nagbabayad kasi ako ng credit card bill ko, guys, hindi lang eksakto, sobra. Sinosobrahan ko, like for example, 12,166 lang alam ko yung bill ko doon, pero nagbayad ako ng 12,200. Kasi gusto kong ipakita sa bank na I'm a good payer, ganyan. Tapos nasabotahin nila yung bayad ko, ganyan. Tapos tina-charge naman nila ako ng mga, anong valid charge? Invalid charge yun para sa akin. Bakit nagbayad naman ako, ha? Ayan. Ay, kasalanan ko pa ba kung ibalik niyo yung bayad ko? Nagbabayad nga ako, ibabalik niyo yung bayad ko, tapos saka niyo ko sisingilin ng interest. Di ba, saan ka naman nakakakita ng ganun? Kaya kailangan magreklamo tayo, guys, kay BSP. Kung na feeling nyo, invalid yung mga charges, ganyan, may mga nawawalang pera sa mga account nyo, kahit anong financial institution pa yan, kung nag-reach out kayo sa mga help center nila, sa agent nila, customer support nila, at hindi na solusyonan yung problema nyo, last resort nyo ang BSP. Make sure din na kapag nagpa-BSP kayo, hawak nyo lahat ng proof na kailangan ninyo kasi yun ang kailangan ng BSP para ma-escalate nila yung reklamo ninyo. Mas mabilis ang action kapag kumpleto kayo ng ebidensya ng proof. Okay? Huwag matakot, magpa-BSP kung alam nyo nasa tama kayo. Okay? Alam kong nasa tama ako kasi kung hindi ako tama, bakit nila ibabalik? Diba? Yun lang. So, sana nakatulong po sa inyo dyan na hindi nasosolusyonan yung mga problema ninyo, lalo na sa mga e-wallets. Madalas ang problema dyan. Okay, so yun lamang. See you again in my next one. Don't forget to follow my pages and channel. Bye!